ka na ika'y mawiwili. So mga par, halos 4 na linggo na lang nga po, mangyayari na ang sagupaan ni Keith Thurman kalaban si Brock Harbies. Kung saan mga idol, sinabi ni Thurman ang kanyang totoong plano kung bakit nito nilabanan si Harbies. Sa kabila na madami naman ang sikat at malakas na fighter na pwede nito labanan sa lugar mismo nito sa Amerika. Ano yan ni Thurman mga idol? Ang laban daw nito kay Brock Harbies ay bakasyon lamang nito sa bansang Australia. Sa ganun mga idol, maging hiyang ito kapag lumaban ulit siya sa Australia dahil ang totoong habol na bakbakan nito mga idol kontra sa dating WBO Junior Middleweight Champion Temsu. Well, ibang klase talaga mag-trash talk itong si Keith Thurman mga idol. Parang pinapalabas lang nito mga boss na wala talaga siya interest na labanan si Harbies. Ginamit niya lang talaga ito para mapalapit sa laban kay Temsu. Bagamat mag-iingat dito sa laban si Thurman mga idol, baka ma-upset ito kagaya ni Manny Pacquiao. Mabilis din kasi mga idol ang kamay nitong si Harbies. Pag nilabanan niya dito si Thurman na suntok takbo sa laban at umabot sa decision ang resulta ng bakbakan nila, siguradong delikado ang pagdadaanan dito ni Thurman. Alam naman kasi natin mga idol ang puntusan sa Australia. Dito na dali dati ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa naging laban nito kontra kay Jeff Horn. Sa kabilang banda naman mga idol, ang ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. nagbigay ng babala sa Japanese monster na Naoya Inoue sakaling umakyat ito ng featherweight division. Ano niya mga idol? Malaki daw magiging epekto kay Inoue kapag umakyat na ito ng timbang sa lakas at tibay ng kanyang katawan na tumanggap ng suntok sa dahilan ng malalaking tao ng kalaban dito ni Inoue. Well, may point naman si Donaire mga idol dahil maliban kay Stephen Fulton, nakikita natin na delikado kalaban ang mga kampiyon dito para sa Japanese monster dahil mga natural sila na 126 pounder. Hindi naman natin sinasabi mga idol na hihina ang suntok ni Inoue sa featherweight. Ganyan pa rin ang kanyang lakas. Talagang magmumukha mahina lang ito mga boss para sa kakalabanin ni Inoue sa featherweight. Sa rason na sanay na sila tumanggap ng suntok galing sa mga natural na malaking fighter. At naranasan na nga ito mga idol ng ating Filipino Flash ang ganitong bagay dahil siya mismo mga idol na biktima na ito na isa lamang siyang natural na 118 pounder pero pinilit ito na umangat sa featherweight dahil sa sobrang lakas nito sa bantamweight. At yun nga mga idol noong laban ni Flash, ang undefeated na si Nicholas Walters. Knockout ang kanyang inabot sa bakbakan dahil sa sobrang laki talaga ni Axman. Samantala, breaking news naman po mga idol, bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson at Floyd Schofield ay opisyal na hindi matutuloy mga idol. Pinalita ito mismo ng The Ring Magazine kanina. Nagkaroon daw ng malaking problema si Schofield sa kanyang kalusugan. Nakita daw ito ng British Boxing Board of Controls na siya ang komisyon ng boxing event. Puspusan ngayon ang paghanap ni Turki Alalshi na maging replacement ni Floyd Schofield para matuloy pa rin ang laban ni Shakur sa linggo. Kaya abangan natin to mga idol kung sino ang makakalaban ni Shakur.